Hello ka, Pips! So, welcome sa market insight natin for next week. So, kamusta ang Sunday nyo? So, ngayon, advance tayo. Before mag-open bukas, dapat nakaprepare na tayo for next week kung ano yung mga potential na pwede natin pasukan. So, as usual, same pa rin yung routine. Magma-market insight tayo sa mga pair. Maghahanap tayo ng mga zone na potential for next week na pag meron tayong makita na magandang setup, pwede natin mapasukan. Okay? So, first, dito muna tayo sa Dixie. So, gumamit ako dito ng dalawang chart, which is itong sa left side, 4-hour time frame. And then dito sa right side, 1 week time frame. Okay? So, start lagi muna tayo sa mas higher time frame, sa 1 week, para ma-identify natin ng malinaw yung trend direction and maging malinaw yung bias natin sa pair na yun. Okay? So, first, dito muna tayo sa Dixie kasi more on ang pinapasukan ko kasing pair din is USD. Okay? So, Dixie muna tayo. So, ano na ba nangyari kay Dixie? O, matagal-tagal tayong nawala sa market insight, no? So, ngayon si Dixie ngayon sa 1 week. So, 1 week start muna tayo. Sa 1 week, hanap muna tayo ng mga zone. So, ito yung last week na nakita nating resistance and yung last update na nabanggit ko dito is nung nakaraan, andito siya sa resistance and paulit-ulit yung binabalikan. And ngayon, nagkaroon na ng multiple bullish candle. Okay? Na nagsasabing potential na talaga naging malinaw na nagkaroon na ng breakout sa resistance. So ngayon, ang resistance natin is turned into support na. So ano ba yung potential na akyatan ng price? So ito yun sa Dixie ngayon. So ito yung potential kasi ito yung last high na ginawa niya. Then nagkaroon ng breakout ngayon. So ito magiging support na to. So at least malinaw sa atin na yung Dixie ngayon nagkaroon na ng breakout sa 1 week. Sa haba-haba ng range na ginawa niya. Okay? So ito yung last na naging zone. So resistance yung nagbutas. Okay? So remember, pag nasa ano tayo, pag uptrend, okay? Pag uptrend, potential, kumbaga malaki yung chance na mabutas talaga yung pag uptrend, resistance ang nabubutas. Okay? Pag downtrend, support ang nabubutas. Okay? So ngayon, resistance yung nabutas, kaya potential na si Dixie, mag-uptrend na siya. And ito yung next target zone niya. Okay? So, hindi ko na masyadong ano sa 4 hours si Dixie kasi hindi ko naman to tinitrade yung setup na to. Tinitingnan ko lang siya, chinecheck ko lang sa Dixie kasi USD pair kasi yung mga tinitrade ko rin. So, magne-next na tayo sa Euro USD. So, start again sa 1 week time frame. Tingnan natin ng malinaw yung bias natin before tayo maghanap ng mga zone. So, nung last na update natin, okay, so galing downtrend. Ayan. Makikita natin si Euro USD galing downtrend, nagkaroon ng uptrend. Okay? Pero dito sa part na to, ngayon, galing downtrend to uptrend, pero nag-range siya. Okay? So, ngayon sa 1 week, maghahanap tayo ng mga zone. So, last week, ang nakita nating support dito is ito. Kasi nagkaroon dito ng multiple rejection. Ayan. And then, nung last week, nag-hold dito, nilalaro niya pa to. Tong third touch niya. Okay, so, ito yung last na naging resistance natin. So, ngayon, hindi hinold ang support. So, ano meaning yan? So, potential na magkakaroon ng short-term downtrend si Euro USD. Okay? So, this time, yung pinakita niya sa support, nagkaroon ng third touch, wala ng confirmation
na binigay. Wala nang confirmation na nire-reject niya yung zone na yan. So, hindi ako nagkakamali. Last update natin, hindi niya kaagad na-reject yung support na yan. Nag-range pa nga siya sa 4 hours. So, ngayon, baba tayo sa 4 hour. Ayan. Medyo liitan natin yan. So, dito na tayo sa 4-hour time frame. Ayan. So, makikita natin dito sa 4-hour time frame, ito yung ni-range niya. Ito yung resistance, and ito yung support. So, ngayon guys, nagpa-plot na tayo ng mga zone. Okay? So, itong 1 week na to, yung support na to, nag-range siya dito sa 4-hour time frame. So, potential talaga na paulit-ulit niya kasi hindi ka agad niya ni-reject yung zone na yan. So, malaki talaga, there's a higher chance na magkakaroon talaga ng breakdown din. Kasi, yun nga sa one of our indicator na EMA, nagpakita pa rin talaga siya ng downtrend sa 4-hour. Okay? So, ngayon, ang nangyari niya dito sa 1 week, nabutas na yung support. So, dito tayo sa 4-hour. Kasi, for sure, kung nabutas niya yung support sa 1 week, nagki-create na dito ng lower high and lower low. So, kung makikita natin sa 1 week ngayon, nagkaroon ng multiple bearish candle na potential na magkakaroon ulit ng impulsive move to the downtrend. So, gumamit ako dito, mineasure ko yun kasi may nakita, ito kasi siya is, sa mata ko is impulsive to. Ayan. So, ito yung momentum na pinakita niya sa 1 week. So, mineasure ko siya nung nakaraan. Gumamit ako ng fib. So, makikita natin sa fib, kasi impulsive siya, sa 1 week, nasa 0.6 ngayon yung price. Okay? Sa 1 week, gumamit ako ng fib. Para sa akin, golden ratio yan ng fib. So, dito sa 4-hour, observe natin yung galaw ni Euro USD kasi nasa timing na tayo. Okay, may mga zone tayo. Then, malinaw na sa 1 week, potential pa na i-hold niya pa to kasi nasa 0.6. So, invalidation ko kasi dyan, hindi pa naman invalid tong 0.7 sa fib, pero yan yung ginagamit ko si fib na pag nagme-measure ako, pag nasa 0.7, parang out na ako dyan. Parang, kumbaga, observe muna ano yung mangyayari next. Okay? So, pumunta ako ng 4-hour din. Hanap ka ulit tayo ng mga zone. So, ito, meron na tayong support, then the break. So, ngayon, meron another tayong support. So, dito, bakit naging support ko yan? Kasi nagkaroon dito ngayon ng dalawang rejection. Ayan. And ngayon, nagkaroon ulit ng rejection. Okay? Nasa support siya sa 4-hour. Pero, careful lang kasi nga, anytime pwedeng ituloy-tuloy niya to pababa. Kasi nagkaroon ng multiple bearish candle nung binutas yung support ng 1 week. So, meaning, ang may control ngayon, malakas is sellers sa Euro USD. Mga seller. So, titingnan rin natin, itong support na binutas niya ngayon is resistance na. Okay, remember, pag once na nabutas yung support, magiging resistance na siya. Pag once na yung resistance yung mabutas, so becomes support. Okay? So, dito sa 4-hour time frame, meron ding multiple rejection. Nung binutas niya, ulit-ulit niyang binabalikan. And kung mapapansin natin, yung EMA nasa resistance na rin ngayon. Okay? So, this time, sa Euro USD, sa akin is waiting muna ako dito kasi nasa 0.6 siya eh. So, kung magpapakita man dito ng
confirmation candle or rejection candle. Okay? So, potential na pwede ko siyang i-trade, pero ito lang yung target ko, yung resistance lang na to. Ayan. Why? Kasi nga, sa fib is nasa 0.6 siya. And hindi pa naman invalid tong impulsive na ginagawa niya. Okay? Hindi pa naman siya invalid. Pero kung hindi siya magbibigay dito kasi ang last three candles sa 4 hours, bearish candle. So, if mabubutas niya yan or walang magiging rejection candle dyan, so no muna ako sa Euro USD. Antayin ko muna na magkaroon ng breakout o breakdown din ulit dito. Then, aantayin ko na lang. Siguro pag once na na-break niya yan and walang confirmation dyan, so antayin mas okay na antayin mag-pullback before mag-sell. Okay? Kasi potential na sa 1 week, ito yung next target na zone. Ayan, if mabubutas ulit to. Okay, so inoobserbahan ko muna tong Euro USD sa 4 hour kasi dito sa 4 hour kasi ako nagta-timing. Okay? So, if walang confirmation, magsisell ako. Magkaroon. Pero antayin ko muna mag-breakdown, ma-break ulit tong support na to. And pag nag-pull back, saka ako potential, saka ako magkakaroon ng short. Okay? Ng sell position. So ngayon, next naman natin yung gold. So sa 1 week, nakikita ko dito last week, last ano pala natin, chart analysis natin, ano talaga pa rin siya, bias pa rin dito talaga, malakas pa rin yung long position. Okay, yung mga buyers. Kasi kung titingnan naman kasi natin sa 1 week, malinaw na si gold is uptrend pa rin talaga. And ngayon, malinaw na natin yung bias, hanap naman tayo ng mga zone. So, yung mga zone na nakikita ko dito kasi maganda nga kumbaga mag-entry sa pullback. Okay? So, hindi pwede nating sabayan yung impulsive na ginagawa. And ngayon, identify natin kung ito yung support niya. So, galing siya sa impulsive move. Ayan. So, pag once na trending ang market, syempre, saan tayo mag-aantay for long? Syempre, doon tayo sa pullback. Okay, so, paano ba natin ma-identify na potential matatapos na yung pullback? So, last week, medyo ano ako dito, um, 50-50 pa kay gold. Kasi nga, nakita ko nga siya sa 1 month. Ayan, nakita ko siya sa 1 month, impulsive. Then, ang target ko dito is kung kailan nga matatapos nga yung pullback. Kasi, impulsive pa yung ginagawa niya. So, ngayon malinaw na sa akin na potential na magkakaroon na naman ng uptrend. Okay, tutuloy na naman ni gold yung momentum, yung pagiging uptrend. Kumbaga, long position, yung ano ko dito sa gold is long position pa rin yung hinahanap ko dito. So, ngayon, meron na tayong support, then, hanap tayo ng resistance. So, ito yung resistance natin. Ito yung last high na ginawa niya. Okay? So, sa 1 week, last three candle ng 1 week nung last update natin is nagkakaroon tayo ng multiple indecision candle. So, makikita natin to. Ayan, wala nang masyadong, baga hindi na ganun ka sobrang aggressive, 'di ba? And then sinundan nito, so nagkaroon talaga tayo ng multiple indecision candle. Then, last week, nag-observe lang ako sa last candle na inano niya, pinakita niya. Okay, so ngayon sinundan naman din siya ng bullish candle. So natapos na yung sunod-sunod na indecision candle and ngayon yung last na pinakita niya is bullish candle. So,
Hanap tayo dito sa 4-hour time frame. So, last week, may mga naging trade naman din ako dito sa gold. Pero, inentryhan ko siya sa mas lower time frame. Okay? Kasi, dito nga sa 4-hour, meron tayo dito dalawang rejection sa resistance. So, ito yung naging resistance na obvious sa mata ko. And then, yung support sa 4-hour time frame is ito. Ayan. Ito yung nakikita ko sa 4-hour na very obvious kasi dito nagkaroon ng multiple touch pero nire-reject niya ng paulit-ulit. Okay? So, kung i-observe natin, uptrend yung sa 1 week, si gold, then expect natin sa 4-hour, magkakaroon na rin siya nagpapakita na rin siya ng uptrend. Okay? Pero, observe pa rin ako. Kasi nga, kaya ko siya inentryhan ng lower time frame kasi nga, dito ako nag-aabang ano yung magiging reaction niya. Kasi nagkaroon dito ng multiple rejection na may potential din pag once na meron tayong dalawang rejection dito, double top. So, ano yung magiging reaction niya pag pumunta dyan yung price? Okay? Kasi yan yung last high na pinakita niya sa 1 week. Ayan o. So, ito yung last high na pinakita niya. So, ngayon, last high na pinakita niya, then, ayan, sa 4-hour, kung makikita natin, so, yung, pero kung tutuusin, pwedeng, ano yung magiging reaction niya dito. Ayan. So, inoobserbahan ko siya kung magkakaroon ba dito ng rejection or i-break out niya yung resistance na yan. Okay? Kasi very obvious naman sa 1 week na potential tapos na yun. Kasi yung ginagawa niya ngayon is pullback. Okay? Kasi nga, meron tayong impulsive. So, ito yung impulsive. So, ginamitan ko rin siya. Mineasure ko rin yung impulsive na yan. Kasi, dagdagan no rin si Fib sa akin confluence. So, gumamit ako dito ng Fib sa impulsive na to. Then, nung last baba niya is nasa 0.5 siya. Okay? So, nag-react siya sa 0.5 and ngayon, ang next target niya is itong zone na yan. Potential kung ire-reject niya ba ulit yung last high na yan or magkakaroon na ng continuation. Ayan. Okay? Na ito, yung pinapakita niya is patapos na yung pullback. Kasi remember, meron tayong dalawang klase ng pullback. Yung simple and pwede tayong magkaroon ng complex. Pwedeng laruin niya pa yan. Pwedeng ganyan. Then, kung ire-reject niya ulit tong resistance, pwedeng bumaba pa siya dito. Kasi ito yung nakikita ko sa 1 week na magandang pullback, magandang entryhan for buy. So, pwedeng ganyan, saka muna magko-continue. Ayan. So, dito sa 4-hour, habang wala pa siya sa zone, hanap muna tayo ng mga ah, long position. Okay? So, ngayon, malapit na siya. Wala nang masyadong room for TP. Kaya, tingnan muna natin sa 1 week, next week, ah, bukas, kung ano yung bubuuhin niya na candle. Okay? So, if itutuloy pa rin niya, bukas magkakaroon tayo ng bullish candle. So, baka makakapag-decide ako for buy position by Wednesday or Thursday. Okay? Kasi nga, hindi ko na makahabol yan. Tapos na ako for ano dyan buy. Nakapag-buy ako dito, last week, may position ako dito.
Wait lang. 4 hour. Hanapin nga natin. Ano lang? Um, hindi na, kumbaga, hindi ko na masyadong, wala na, na-delete ko na. Ayan. So, meron siyang ginawa dito, create na impulse. Ayan. Then, dito, pullback. So, ito yung naging pullback sa 4 hours. So, ngayon, ang kinikreate niya is impulsive. So, yung impulsive, hindi pa tapos. So, mag-aantay ako dito ng pullback. So, sakto, sa 4 hour, meron ditong resistance. So, if magkakaroon ng reaction dito, aabangan ko to kasi nag-create na siya sa 4 hour ng impulsive. So, next, syempre, doon tayo sa pullback na gagawin niya. So, pag itutuloy niya tong impulsive, magwi-wait ako for pullback dito. Then, yung target lang is yung last high. Kasi pwedeng mag-react na naman siya dito. Yan. Yung all-time high niya. Yan. So, yung mga zone na inaabangan ko to buy is ito. Pero, saka ako magre-react ngayon if nasa pullback na siya. Okay, so ito lang yung mga zone na aabangan for next week. If matapos na yung impulsive. So dito ano ako dito, nakapag-buy ako dito, pero ito lang yung target ko. Yung last high lang na inano niya sa 4 hour. Kasi gumamit rin ako dito ng measure. Finib ko rin tong impulse na to. So nung finib ko yung impulse na yan, nag-react kasi siya sa 0.6. So nakapag-entry ako dyan ng buy position. Pero yung target ko lang, hindi ko na sinaga dito yung TP ko. 1 hour lang ako nag-position dito. So, hindi ako nagkakamali. 57 yung TP ko. Yan. So, hindi ko na siya sinagad. Then, ngayon, nag-continue impulse yung ginawa niya. So, waiting ako dito ng magkakaroon ng pullback. And kung magkakaroon ng pullback dito, magkaroon ng reaction dito sa resistance na to. So, if magbibigay siya ng confirmation dito, okay? So, ngayon, ito yung zone na nakikita ko. So, pwede tayo gumamit dito pag itutuloy niya yung impulse. Then, if magpapakita siya ng pullback, so, yung impulse. So, kung dito sa level na to, ayan. Kasi dito nagkaroon ng multiple rejection. So, ito yung zone lang na tatargetin ko and dito ako mag-aabang ng buy position. Ayan. Yan. So, remember, mag-position, before yung magdidesisyon, dapat meron talagang confirmation na, kumbaga, malinaw na yung zone na yan, yung behavior ng candle is nagko-confirm talaga na potential, mataas yung chance na nire-reject niya. Kagaya nito, 'di ba? Nagkaroon siya ng malaking wick, 'di ba? So, nireject, umakyat, pero bumalik. So, dito ko siya na-tsempuhan, yung sa next candle. The third candle. So, dyan ako nag-decide. So, dito, if magbibigay ng confirmation, so, dapat maging malinaw na nire-reject niya yung zone na yan before mag-entry. Okay? Mag-buy position.
So next, i-check natin is Euro GBP. So ano nangyari sa Euro GBP? So dito muna tayo sa bias natin. 1 week. Napunta tayo ng bias. So dito sa 1 week, makikita natin, karoon tayo ng downtrend. Okay? Ayan. Karoon tayo ng downtrend. And ngayon, sa 1 week, kikita natin nagkaroon tayo ng multiple. Ito, karoon tayo ng reject dito. Then ngayon, potential na i-reject na naman niya. Kasi yung last candle last week, bumuo siya ng bullish candle. Okay? So, potential na i-reject na naman niya tong zone na yan. Pero kung titingnan kasi natin, nasa downtrend si Euro GBP. Okay? So, punta naman tayo sa 4 hour. Ano ba yung pinapakita ni 4 hour? Tignan natin. Oh, ano nga? Kaya nag-react talaga siya. Eh, ito yung support. Wait lang. Ito yung support ng 1 week and yung obvious na resistance. Is ito. Ito yung binutas niyang neckline. Ayan. So, potential, kasi downtrend pa rin sa 1 week, na magre-react siya dito. Aakyatan niya to. Then, pwedeng targetin na naman niya tong zone or mabibreak na. Ganyan. So, punta tayo sa 4 hour kung ano yung, kung meron bang potential na entry. So, dito sa 4 hour time frame, yung EMA, nagpakita na ng up. So, dito, meron tayong multiple rejection. Ayan. Ito. Ito naman yung support. Ito yung resistance. Ayan. So, yung next na target, ano yung magiging reaction niya sa zone na yan? Ayan. So, ito yung next zone. Looking left, meron tayong multiple rejection dito. Okay? So, yung next target niya is ito. So, for me, sa 4 hour, kasi wala nang masyadong room for TP. Okay? So, dito Euro GBP, mas prefer ko dito na mag-wait sa zone na to. Kasi wala nang masyadong room for TP. So, ito, impulsive naman tong ginawa niya. So, if magsha-short term buy naman din ako dito, against ako sa baga trend direction niya. Kasi nga, makikita natin sa 1 week is downtrend pa rin talaga siya. Okay? So, kaya lang naman din na ano natin yung potential long position kasi nga, yung last week na pinakita niya is bullish candle. And nagkaroon tayo ng multiple rejection, multiple candle rejection sa support zone. Okay? Pero dito sa part na to, wala na akong masyadong nakikitang room for TP sa 4 hour. Kaya anytime pwede niyang i-continue talaga yung pagkakaroon ng downtrend. Okay? So, wait ako dito ng magiging reaction sa zone na yan to decide if i-reject niya yan and magkakaroon ako ng sell position. So, GBP CAD, punta ulit tayo sa 1 week time frame. Ano ba yung pinapakita ni GBP CAD? So, ngayon si GBP CAD, kung ito lang yung titingnan natin, ayan. So, nasa uptrend tayo. Okay? Kung yan lang yung titingnan natin. Pero, inano ko siya para magkaroon tayo ng magandang resistance. And ngayon, nag-touch siya
sa resistance zone na nagkaroon tayo ng multiple rejection. Ayan. So, makikita natin, balikan natin looking left. Ayan, nagkaroon talaga ng mga reject sa level na yan. Okay? So, dito medyo hindi na nga gaanong sobrang ka-aggressive. So, punta tayo sa 4 hours. So, ngayon kasi, kikita natin, wait lang. Hanap muna tayo ng support dito. Ito yung support natin. Ayan, ano yung magiging reaction niya dito? So, pag once na nireject niya pa rin yan, so potential na downtrend pa rin. Pero kung makikita kasi natin, punta tayo sa 4 hour. Dito natin husgahan tong pair na to. So, sa 4 hour, nagpapakita na siya ng downtrend. Ayan, meron na tayo ditong multiple rejection. Okay? Karoon tayo ng head and shoulder pattern. Okay? Ito yung first shoulder niya, head, and yung second shoulder. So ngayon, pag once na pattern yung nakita natin, kailangan natin maging malinaw na yung necklines mabutas. So, nagkaroon tayo ng head and shoulder pattern, nag-break, nagkaroon ng breakdown sa neckline, and then nag-pull back. So, ito yung magandang entry for pattern na head and shoulder. Okay? Pag gumagamit tayo ng pattern. So, hindi ko na to na-entryhan. Ngayon ko nga lang to. Chinart, kumbaga, nagkaroon ako ng insight sa pair na to. So, ito yung magandang entry pag once na meron tayong nakitang pattern na head and shoulder. Okay, kasi malinaw na butas na yung neckline, then nag-pull back, then ayun, nag-continue down. So, target niya is ito na obvious na makikita natin kasi dito nagkaroon ng rejection. So, dito, ito yung zone na nakikita. Ay, mali. So, ngayon, ito yung next resistance niya na. Ayan. So, ito, resistance na rin to. Ito yung potential na aabangan natin for sell position. Okay? Kasi ngayon kasi tapos na yung correction niya, then ito impulsive. So, if magre-react man yung price dito, pwede niyang balikan to. Okay? Yung resistance, yung na-break niya, yung support na na-break niya, and ngayon, nag-a-act na siya as a resistance. So, dito, kay GBP CAD, sell bias ko dito. Okay? Then, pag once na, ang aabangan ko lang na zone dito is itong resistance na to, or babalikan niya ba to? Pero yung nakikita ko dito sa 4 hours ito, then saka ako ngayon mag-sell position. Kasi obvious naman sa 1 week, nagkaroon tayo ng multiple rejection. So, yung nakikita ko kasi dito na next zone ng 1 week is ito. So, kung magsisell tayo dyan, malaki talaga yung room for TP. Okay? Unlike dito, wala na masyadong room. So, potential na magkakaroon ng reaction dito sa first zone na yan. And kung magkakaroon ng pullback sa 4 hour, pwedeng mag-sell kay GBP CAD. So, pwedeng magkakaroon ako dito ng siguro i-sell limit ko na lang to. Pero wait and see, tingnan natin kung magkakaroon ng magandang pullback dito. Okay? So, sell bias ko pa rin dyan kay GBP CAD. So, NZD CAD. So, more on CAD tayo ngayon So, sa NZD CAD naman, punta tayo sa 1 week time frame.
And kung makikita natin kay NZD CAD, nagkaroon dito ng impulsive. Pero yung bias natin dito, okay, dito, downtrend. Okay? So, pag may mga impulsive kasi, minimeasure ko kaagad siya. Yan, kagaya niyan. So, dito, downtrend, di pa naman siya nagpapakita na magkakaroon na ng, kumbaga, potential magkakaroon na ng reverse dahil sa impulsive na to. So, waiting natin, tingnan natin. So, ngayon, downtrend pa rin naman siya sa 1 week. And then, hanap tayo ng mga zone. So, ito yung nakikita kong zone na ngayon, dito na yung price. So, ito yung next zone na nakikita ko. Kasi kung i-compress natin yung chart, ayan. So, nagre-range, kumbaga dito sa part kasi na to, ito yung, meron tayong support, ito yung resistance. Ayan. Pero nagkaroon kaagad tayo ng mga rejection kaagad. Okay? So, potential, si NZD CAD, di ba yung last ano natin, GBP CAD, no? Bias natin dito is sell kay GBP CAD. NZD CAD, so, hindi ko pa kasi nasingit yung funda. Pero, not sure kung malakas yung CAD by next week. Malakas ba CAD? Hindi. Nagtatanong ako kay Fundaman. Ano, malakas yung CAD? Ah, okay. Kasi yung mga nakikita ko dito sa technical, more on pair ni CAD, nasa sell position. Malakas yung CAD? Hmm. Kasi yung GBP CAD, nasa sell position tayo. So, si NZD CAD, potential na magkakaroon rin ng sell position. Okay? So, dito, nasa ano na siya ngayon eh, nasa support na siya. So, wait natin kung ano yung magiging reaction niya dyan. Pero kung ako man ay magkakaroon ng bias, magkakaroon ng entry. So, tingnan natin sa 4 hour. Ano yung ginawa niya sa 4 hour? So, malinaw talaga 4 hours downtrend. Hanap tayo ng mga zone. So, yung mga zone na nakikita natin dito, ito yung resistance. Very obvious sa mata natin na nagkaroon dito ng rejection. Another one, ito. And the last one, ito. So, good for sell position pa rin talaga si NZD CAD. And ngayon, potential na magkakaroon na naman ng impulsive. So, andito tayo sa support ng 1 week. So, malaking chance na mabutas niya tong support na yan. Okay, ito. So, yung next target zone is ito. Siya mag-react dyan. Kasi, ang gagawin na naman niya is impulsive. Patapos na yung correction. So, expect ko dito kay NZD CAD. Yan. Sa 77,374. 77. Yan, para sure na lang. 78. Yan, 7,800. 78. So, ang gagawin niya, potential gagawin niya is impulsive ulit kasi pwede nang matapos na yung pullback niya. Okay? Very obvious sa 4 hour kasi nasa downtrend tayo. So, bias ko dito kay NZD CAD is short, pero ngayon ko lang din to na-check tong pair na to. Kaya,
Okay, so dito naman tayo sa mga last week na inentryhan ko. Si last week si Coach Janet kasi din yung nag-chart analysis. Pero i-share ko na rin to kung ano yung dahilan bakit ako nag-entry dito. Okay? So, dito muna tayo sa 1 week. So, na-share ko rin to sa Discord community namin. And andun rin yung explanation nito. Bakit ko siya in-entryhan. So, very obvious na si Euro AUD is uptrend. Okay? Ayan. Burahin natin to. And then, nag-range siya. Nagkaroon ng multiple rejection. So, pag once kasi nagre-range, dapat maging malinaw sa atin yung bias natin na uptrend ba talaga siya, galing uptrend ba siya, or downtrend. Kasi there's a higher chance na pag range yung nilalaro natin, hindi tayo dapat mag-a-against dun sa trend. Okay? So, kung uptrend siya galing, mas okay na mag-aabang tayo dun sa support zone pag once na nagre-range yung pair na yon. Okay? So, ito naman, tong 4 hour time frame ko, wala na ako dito sa support kasi nga, late ko na nga siyang, kumbaga, nakita. Pero, nag-entry ako sa 4 hours. So, dito, sa 1 week, ang bias ko dito is uptrend pa rin, pero nag-range siya dito. Nagkaroon ng multiple rejections sa support. And then, hindi pa siya nagta-touch dito sa, sorry, sa resistance. Okay? So, nagkaroon tayo dito ng ranging. And ito yung resistance natin kasi meron tayo ditong multiple rejection. Ito nga, ang laki ng weak, oh. Re-reject namin yan. So, ang nakikita ko dito sa potential, itatouch niya ulit tong resistance na to. Kaya ako nag-decide to enter para nag-position ng buy. So, dito naman sa 4 hour time frame, syempre, tinugma ko siya. Kailangan ko makakita ng malinaw na higher high, higher low. Kasi nga, maganda nga, maging malinaw sa'yo saan mag-e-end yung pullback before mag-entry. So, last week, nakakita ko dito ng multiple series of higher high and higher low. Ayan. Then, dito, nagkaroon tayo ng impulsive. Okay? So, ito yung last higher high niya. And then, ito, expect ko for pullback. Ayan. But, hindi ko na siya sinagad. Kasi nga, ano kasi masyadong aggressive yung pullback niya. Kaya yung TP ko is dito lang talaga siya kung nasan yung neckline. Hindi ko nga sinagad siya sa neckline eh. Okay? So, 1:3 ako dito, pero nag-out ako dito. Nag-early out ako dito kasi quota na ako. So, ito, yung ano na to, yan. So, nagkaroon kasi ng multiple rejection rin. So, isa rin siya sa reason bakit ako ano dyan, nag-early out rin. Kasi nagkaroon siya ng multiple rejection. Okay? So, nung third attempt niya, third touch niya dyan, nag-out na ako. Pero nag-TP pa rin siya, 'di ba? Pero hindi na ganong kalayo. And then, gumamit rin ako ng measure sa feed kasi pag once na merong impulsive, yun yung dahilan talaga kung bakit ko mini-measure din, ginagamitan ko ng feed. So, saktong-sakto, touch siya sa 0.6 sa feed kasi impulse yung finid ko dito. And then, nung nasa 0.6 siya, nagkaroon ng rejection. Okay? Nagpakita siya ng price action rejection. Okay? So, nagpending lang ako dyan. Hindi ko na siya inantay pa ulit. So, yung entry ko dito is ito lang talaga yung nagpending, gumamit na ako ng pending order. Ayan. Yan. Andito yung bullish candle. So, ito lang yung rejection. Ito lang yung SL na inano ko. Kasi sumasalo din kasi dyan nakaraan yung EMA. So, very tight lang yung SL ko. Din dito lang nag-pending. Nakuha naman, di nakapag-TP, di ba? So, next is AUD, USD. So, sinishare ko lang, tapos na tayo sa chart analysis. So, nag-share lang din ako ng mga paano ko the way nag-e-enter
sa market talaga din, actual. Okay? So, syempre, pinakamahalaga talaga is kailangan maging malinaw sa'yo yung bias mo. Kasi pag hindi malinaw sa'yo yung bias mo, pwedeng kung ano-ano yung gagawin mo sa setup mo. Okay? Pwede mong mapapakialaman siya pag once na hindi malinaw. Okay? And parang nagdududa ka sa entry mo. So, ngayon, AUD-USD, may entry din ako dito ng buy. So, bakit ako nag-buy? Is strong nga yung, kumbaga, nagpapakita kasi ng downtrend si AUD-USD. Ang reason ko naman dito, ayan, makikita nyo, may entry akong buy. So, reason ko kasi dito, nagkaroon potential na gumalaw pa siya, magre-react pa siya. Kasi nga, ito nga yung part nga na to, itong support na to is major support siya. Ayan. Major, major support. So, ano ko dito, na magre-react ulit siya. So, nung pumunta kasi ako ng 4 hour, nagkaroon dito ng multiple rejection. And then, sa 4 hour, nagkaroon dito ng fake breakdown. So, expect ko kasi dito nakaraan before ako nag-entry. Ito, ito siya. Nagkaroon kasi dito ng dalawang bearish candle. Kaso nga lang, sumingit agad yung bullish candle, yung maliit na bullish candle na yan. So, pag once kasi na nasa breakout tayo, kung ibe-break, breakout, breakdown, or breakout, breakdown, breakout. So, if malaki, kumbaga, pag nagkakaroon ka agad ng reaction or nagkakaroon ka agad ng reaction doon, potential na pwede niyang i-reject yung zone na yon, yung level na yon. Okay? So, pag once kasi nagkaroon ng breakout or breakdown, dapat malaki yung galaw niya. Kumbaga, pag once na nasa zone and nagkakaroon tayo ng, ang tawag nito, price acceptance, mabilis yung ano niya, baba niya. Kaso nga lang, nung nagkaroon tayo ng, sa price acceptance kasi, mabilis yung pagbalik niya. Okay? Ayan, ano na, tumbling-tumbling na yung explanation ko. So ngayon, nagkaroon tayo ng dalawang bearish candle. Kaso nga lang, sinundan ka agad ng bullish candle. So, nag-decide ako na mag-buy dyan. Very tight lang din. 4 hour time frame kasi ako nag-entry. 1:2 lang din. And then, yung target ko lang is ito. Ayan. Kasi sa 1 week, nakikita ko na potential magkakaroon ng pullback. And then, binigay naman din. Pero, ito is hindi siya ganon ka. Siguro, marirate ko yan nasa 70%. Kasi, mas mataas yung chance talaga niya na risky. Medyo, kumbaga, risky tong trade ko kasi nga, downtrend talaga yung nakikita ko dito sa AUD-USD. So, ang tinrade ko lang dito in short is yung reaction ng major support. Okay? So, yung last trade ko last week is yung USD CHF. So, bakit naman din ako dito nag-entry ng buy? Kasi, may nakita ako dito. Kung makikita natin si USD CHF, 'di ba si Dixis kumbaga nagkaroon ng breakout sa resistance. So, ang isa din siya sa confluence ko na pwede yung pair ng mga USDs lalakas talaga din. Okay? So, ngayon, dito sa USD CHF, nagre-range siya. Nagkaroon ng multiple touch. Okay? Nagkaroon ng dalawang rejection dito sa price o sa zone na yan. Okay? Nung, and then, hindi pa niya kasi nakukuha to. Kumbaga, hindi pa niya naakyatan tong level na yan. And then, nung last week, dito pa siya. Nilalaro niya pa yung zone na to. Ayan. Ayan. So, sa 4 hour, ito yung pullback niya. 4 hour. Ayan. So, ngayon, nagre-range pa si USD CHF sa 1 week. Pero potential na magkakaroon ng breakout sa resistance. Why? Kasi nga,
multiple bullish candle na ngayon nag-stop siya nasa zone. Okay, ng resistance. Pero pwedeng magkaroon pa rin siya ng reaction kasi nga major support siya. Karoon tayo ng multiple rejection sa resistance na yan. So, potential na magre-react na naman siya dyan. So, ngayon, sa 4 hour, tiningnan ko siya, 4 hour. Good entry siya sa akin. So, kung i-rate ko to, quality entry ko to. So, 4 hour, nagkaroon tayo ng mul- ah, multiple, kumbaga, series of higher high and higher low. So, sorry. Series of higher high and higher low. Then, ito, impulsive. Ayan. Nakita ko. So, ito yung naging pullback niya. Then, nagkaroon ng breakout. Then, nag-pullback. Then, nag-breakout ulit. Then, dito na ako nag-entry. Kung nasan yung ginawa niyang breakout. So, break and retest. Ginamit ko dyan. So, nag-wait ako dito ng confirmation candle and then nagbigay naman din siya, bullish candle. Kaso nga lang, hindi ako nag-entry dyan kasi hindi, kumbaga, hindi ko pa siya bet na pasukan. Kasi gusto ko ng dagdag, kumbaga, dagdag confluence pa. So, nag-fib naman ako dyan. And then, ito yung naging result ng fib ko. 0.5, 0.6. Sa 0.5, nag-react agad. So, dito na ako nag-entry. Nagkaroon na ng indecision candle dito sa part na to. So, for me, hindi na ganun ka-aggressive yung mga sellers. So, there's a higher chance na pwede talagang i-continue niya pa yung uptrend. Okay? So, ito lang din yung tinarget ko. Yung last higher high na create niya sa 4 hour. Then, nag-TP naman din siya. Okay? So, alam ko dito, nag-early out din ako, pero dito lang naman. Oh, hindi, hindi pala. Oo, early out nga. Kasi inadjust ko na pala to. Dito, alam ko sinagad ko tong TP ko eh. Itong zone lang na to. Tapos, ayan na, dyan na ako nag-out. Ayan, kasi 1:2 naman na din siya. So, yun lang yung mga naging trade ko last week. So, Euro, AUD, USD, CHF, then yung AUD, USD. Tapos, this week, abangan natin si GBP CAD and ZD CAD kung ano yung magiging entry natin sa mga pullback. Okay? Kung magkakaroon ba tayo ng mga confirmation sa mga zone na yun. Okay? So, ayan. So, if you want to join sa community namin and makita rin yung mga actual na mga sharing of trades namin. So, hindi po, disclaimer lang, hindi po kami nagpapasignal, kundi nag-share kami ng insight dun sa pair na yon. And kung, kumbaga tinuturuan rin namin kung paano the way mag-read doon before mag-entry. So, hindi namin tinuturo na pag once na meron tayong sinend doon na chart analysis, mag-e-entry na. So, hindi po ganun. Kailangan nyo munang i-read din kung pasok ba sa inyo. Pero if not, huwag niyong pasukan. Okay? Kasi pwedeng, kumbaga, magdududa ka sa entry mo kung hindi naman agree ka. Nag-agree ka lang kasi dahil sa chart analysis ng iba. So, hindi lang kami yung nag-share din sa community namin. Ina-allow din namin na mag-share yung mga community, yung mga ano din ni PIP. Okay? Mga member din ni PIP. So, yun lang. If interested ka sa Discord community namin, so chat ka lang sa mismong page natin. Okay? So, thank you for watching. Bye-bye.